Siguro, iniisip mo na kontrolado mo lahat ng desisyon at nasa isip mo. Pero, gaano kadalas na naiimpluwensyahan ka ng mga bagay na di mo napapansin pero nangyayari sa loob ng isip mo? Ito yung mga kakaibang wiring na nakaprogram na sa utak ng lahat ng tao. Pwede kang mabuhay ng buong buhay mo o umabot ng adulthood na di man lang aware na dala-dala mo itong mga thinking errors at mental shortcuts na nakakaapekto sa araw-araw mong pag-iisip. Hindi mo to kayang i-off o basta tanggalin sa utak mo. Ang tawag dito ay mind traps. Pero kung isa ka sa iilan na kayang mapansin kung kailan sila lumalabas at alam ang mga sitwasyong ginagalawan nila sa decision making, yun yung unang hakbang para maging mas maingat ka at rational na mag-isip. Today ay pag-usapan natin ang top 10 mind traps nating mga Pinoy. Top 10. Fear of confrontation. Madalas, takot tayo mag-open up dahil ayaw natin ng gulo. Kahit alam nating mali na ang nangyayari. Kahit nga sa loob ng pamamahay, madalas na nagiging advice sa atin na hayaan mo na lang or pagbigyan mo na lang para lang mapanatili ang katahimikan sa pamamahay at hindi magkaroon ng conflict. Kaya kadalasan, hindi nako-correct ang mali. Nagbibuild up ang galit at mas lumalalim ang alitan. Sabi ni Socrates, ang dialogue ay mahalaga para mahanap ang truth at magkaintindihan. Paano ito malalampasan? Mag-practice ng pag-speak up sa low-stakes na situation. Gumamit ng I statements tulad ng I feel hurt when para maiparating ang feelings mo. Bigyang importansya rin ang pakikinig. This builds confidence and fosters mutual respect. Top 9. Toxic positivity. Yung attitude na ngiti lang, magiging okay din yan kahit may malaking problema na. Sabi ni positive psychology founder Martin Seligman, mahalaga ang realistic optimism. Manatiling hopeful pero dapat kumilos para maayos ang problema. Paano ito malalampasan? Kilalanin ang mga hamon at humanap ng solusyon. Normal ang negative emotions minsan. Ang importante ay kung paano mo ito lalampasan. Top 8. Scarcity mindset. Ito yung pag-iisip na walang sapat para sa lahat. Kaya parang gusto mong lahat ang kinin or kunin. Mag-hoard para di magkulang. Ang mga behavioral economists na sina Daniel Kahneman at Amos Tversky ay tinawag ito na loss aversion o takot mawala ang meron ka. Isang psychological principle na naglalarawan kung paano mas pinipili ng mga tao na iwasan ang pagkalugi kaysa ang kumita or makuha ang kaparehong halaga. Sa simpleng salita, mas matindi ang sakit ng pagkawala kumpara sa saya ng pagkakaroon ng kaparehong bagay. Paano ito malalampasan? Mag-practice ng gratitude at magtiwala sa abundance ng opportunities. Matutong mag-share at makikita mo kung paano umaangat lahat kapag nagtutulungan. Top 7. Dependency on external validation. Ito ay ang pagdedepende ng sobra sa iniisip o sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo para maramdaman mong okay ka. Imbis na maniwala sa sariling halaga mo o magtiwala sa sarili mong desisyon. Lagi mong hinahanap ang approval, papuri or validation mula sa iba para maging masaya. Confident o ma-feel mong successful ka. Halimbawa, nakakaramdam ka ng anxiousness kapag walang nagla-like ng post mo sa social media or feeling mo hindi maganda ang nagawa mong project hanggat walang pumupuri sa iyong gawa. Existentialist philosopher Jean-Paul Sartre calls this bad faith. Yung hinahayaan natin ang opinyon ng iba ang magdikta sa mga desisyon natin. Paano mo ito malalampasan? Magtiwala sa sarili. Gumawa ng maliit na desisyon araw-araw ng mag-isa. Alamin ang mga tunay mong halaga at goals. Tandaan, ikaw ang author ng sarili mong life story. Top 6. Ningas Kugon. Sobrang guilty ako dito. Yung sobrang excited ka sa simula pero nawawala agad ang gana.
Tanda ko pa ang mga projects ko sa school na sobrang saya kong inumpisahan pero hindi ko rin naman natapos at naisubmit. O ang mga channels at podcast na sobrang committed ako noon pero napabayaan ko na ngayon. Ang mindset na to ay may kinalaman sa growth mindset theory ni Carol Dweck na nagsasabing ang consistent effort ang tunay na susi sa tagumpay. Paano ito malalampasan? Mag-set ng realistic goals at gumawa ng schedule. Kapag parang susuko ka na, alalahanin mo kung bakit ka nagsimula. Celebrate small wins para tuloy-tuloy ang motivation. Top 5. Overgeneralize hospitality. Proud tayo sa pagiging generous hosts, pero minsan, sagad naman ang bulsa. Yung tipong nag-birthday ka lang pero ang ginastos mo sweldo mo na ng ilang buwan. Or kadalasan, nangungutang ka pa para makapaghanda lang. Ayon kay Aristotle at ang The Golden Mean, mahalaga ang balance, maging generous pero practical din. Paano ito malalampasan? Planuhin ang gastos. Pwede namang mag-potluck or simpler celebrations na lang. Tandaan, ang generosity ay hindi extravagance, kundi sa sincerity. Top 4. Colonial mentality. Yung laging tingin natin na mas maganda ang imported kaysa local. Sociologist Frantz Fanon discussed this sa libro niyang Black Skin, White Masks, kung saan ang mga colonized people ay nahuhumaling sa kultura ng mananakop. Paano ito malalampasan? Pag-aralan ang kalidad ng local products. Mag-commit sa pagbili ng gawang Pinoy. Celebrate homegrown brands dahil world-class ang talento ng mga Pilipino. Top 3. Hiya. Sino dito ang takot mapahiya? Yung tipong, baka pagtawanan nila ako. Kaya kadalasan, mas mabuti pa yung hindi sumubok kaysa mapahiya at mapagtawanan. Ayon kay psychologist Albert Ellis at ang kanyang Rational Emotive Behavior Therapy or REBT, ang takot na ito ay galing sa maling paniniwala sa perfection. Somehow ay related din ito sa external validation. Paano ito malalampasan? Practice self-compassion. Lahat ng tao ay nagkakamali. Part ng learning yan. Kapag natatakot ka, itanong mo sa sarili mo, what's the worst that could happen? Usually, hindi naman kasing lala ng iniisip mo. Top 2. Bahala na. Ito yung pagiging fatalistic o bahala na si Batman. Madalas itong may ugat sa kultura o relihiyon kung saan ang kapalaran ay parang nakatakda na. Pero sabi nga ni Friedrich Nietzsche, man is the measure of all things. Which means, habang mahalaga ang pananampalataya, tayo rin ang may kapangyarihang hubugin ang ating kinabukasan. Paano ito malalampasan? I-balance ang faith sa action. Hatiin ang mga malalaking goals sa mas maliliit na steps. Tandaan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. And finally, ang top 1. Crab mentality. Ito yung ugaling hilahan pababa. Alam mo yung kung di ako magtatagumpay, di dapat sila hindi rin. Sabi ni psychologist David McClelland sa Achievement Motivation Theory, kadalasan ang mga taong kulang sa motivation ay natatakot sa tagumpay ng iba. Paano ito malalampasan? Baguhin ang focus mula kompetisyon papunta sa collaboration. Magdiwang sa tagumpay ng iba at matuto sa kanila. Practice saying, kung kaya nila, kaya ko rin. Simple pero powerful mindset shift, di ba? Ang top 10 mind traps na ito ay bahagi ng ating kultura. Pero kaya natin itong baguhin. Awareness ang first step sa growth. Alin dito ang pinaka-relatable sa'yo? I-comment mo naman ang experience mo. Kung may mga mind trap kang na-experience na hindi ko nabanggit, ilagay mo na rin sa comment. Hindi mo to hiningi, pero ikukwento ko pa rin. Hindi ipinipilit, pero sana ay may matutunan ka. Huwag mong kalimutang mag-like, mag-follow, at mag-subscribe. Ito ang Unsolicited.